teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God. Mawis-kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Pumawis sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Pumawis sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon.
dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. And I'm excited, first and foremost, sa ating gagawin sa araw nito. And because we call this Holy Week, mga kapatid? So, binabati ko kayo, mga kapatid, sa lahat ng lugar, maumaga man dyan, gabi, hapon, tanghali, anumang oras na tapat itong ating programa sa inyo. Have a nice day watching this program about the life of our Lord Jesus Christ. But before anything else, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah! 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 Dakilang Diyos Ama sa langit, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Tunay na karapat-dapat kang papurihan, pasalamatan, sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng dakilang pag-ibig. Ikaw ang Diyos na nagbigay buhay sa amin. Salamat, Ama, sa umagang ito na pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na muling gunitain the greatest act, ang pag-aalay ng buhay ng iyong anak para sa aming kaligtasan, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa aming lahat na iyong nilikha. Kaya sa araw nito, Panginoon, muli namin guginitain. And as we go on with the show, Panginoon, I pray and we pray na maraming tao ang manumbalik sa iyo, Ama. May your name be glorified this morning's program. Thank you, Father God, for this wonderful opportunity to be part of this program. Again, I bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So sa pagpapatuloy po, ngayon po ay ang tawag natin ay Miyerkules Santo. It's a Holy Wednesday. So yung mga nagdaan na episode, Panginoon, mga kapatid, sana natunghayan nyo. Kung sakali, pwede nyo naman pong balikan para mabuo nyo yung ating pagsaksi o paggunita sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. So let's prepare ourselves and let's pray habang tayo nagbabasa. Nanonood, mga kapatid,
At tingnan natin kung ano pang mga kapahayagan ang ipakikita sa atin ng mga senaryong ito ng buhay ng ating Panginoon. So let's watch this. Ang balak laban kay Jesus. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Bakit hindi natin lihim na ipadakip at ipapatay si Jesus? Huwag sa panahon ng kapistahan. Baka magkagulo ang mga tao. Magandang araw mga kapatid at salamat sa mga pagkakataong maging bahagi ng inyong Lenten season. Yung ating pong topic ngayon ay nasa Matthew 26, 1 and 2. Ang sabi rito, matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lang at kapistahan na ng Pasko at ipagkakanulo ang anak ng tao upang ipako sa krus. Ang mensahe ng ating Panginoon, salamat po aming Ama sa kasiglahan ng buhay na patuloy na nagagamit bilang kasangkapan ng iyong katwiran. Mahayag po ang katotohanan mo. Punuin mo po ng grasya ang aking labi, O Lord. Maging po kapakipakinabang ang lahat ng lalabas sa aking labi. At mapagpala po ang lahat ng nakikinig at nanonood. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lang at kapistahan na ng Pasko. Wala sigurong Israelita, walang Hudyo na hindi nakakaalam ng araw ng Pasko. Sapagkat napakadakila, napakahalaga ng araw na ito para sa kanila. Kahit sa mga kabataang Hudyo, itinuturo yan. Hindi lamang kung kailan, kundi kung gaano kahalaga ang Pasko. At unawain ninyo mga pag-aaral natin. Kasi sa talatang ito, unang iniuugnay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa araw ng Pasko. Napakahalaga rin para sa mga Kristiyano ng turong ito, sapagkat unawain natin na ang pananampalatayang Kristiyano ay mula sa Judaismo. At tala ng Biblia na marami sa mga kaganapan ng Old Testament ay anino lamang ng mga bagay na darating. Kaya matutunawa tayo. Sa Exodus 12, 26 hanggang 27, kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito ay pag-aalaala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin ang mga Ehipsyo. Ang Pasko na ating topic ngayon ay ang araw na nang libutin ni Yahweh ang buong Ehipto at patayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ngunit walang anumang pinsala na inabot ang mga Israelita. Ang Pasko, ang gabi ng Pasko, yan ay ang dumating yung ikasampung salot sa Ehipto. Kung maaalala natin, mahigit na 400 taon, 430 years na ang mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at isinugo si Moises bilang gamit ng Diyos upang palayain ang kanyang bayang Israelita sa pagkaalipin. Maraming salot na dumating sa Ehipto. Alam naman natin kung paano ginawang dugo ng Diyos ang ilog ng Nile. At matapos yun, yung ikalawa, dumagsa ang palaka sa buong Egypt na halos wala kang malakaran. At pati alikabok, ginawang, niknik ba yan? Napakakatin yan. At yung ika-4 na salot sa Ehipto, yung Egypt na puno ng langaw. Pero magtataka ka, kahit na isang langaw sa Goshen, yung kinalalagyan ng mga Israelita, ni isang langaw wala, pero punong-puno ng langaw ang buong Egypt.
Grabe yan, yan lamang mga himala na yan lamang mga salot na yan. Sapat na para lumambot ang puso ng paraon, pero tuloy-tuloy na nagpakatigas. Yung kanilang mga animal, yung kanilang mga hayop na alaga, na pesting lahat, nangamatay. Grabe, mga kapatid. Sila rin ay tinubuan ng mga katakot-takot na mga bukod sa katawan. Pero sa kabilaan yan, hindi pa rin nagbago na kaisipan. Alam nyo ba na sa Egypt, umulan ng yelo? Pagkalalaki ng tipak, tao o hayop, lahat ng mabagsakan ng ulan ng yelo, patay. Lahat ng hindi nakasilong. At dumagsa ang napakaraming balang, kinain ang lahat ng kanilang pananim. At ang yung ikasyam na salot na dumating sa Egypt, dumana sila ng kadiliman na 3 araw, walang kumikilos ng mga tao kasi hindi nila alam ang lalakaran nila. Grabe. At ang ika-10 salot na dumating sa Egypt, at ang pinakapinali, ang kamatayan ng mga panganay ng Ehipto. Tao o hayop. Pero bago dumating ang araw ng pagdating ng tinatawag na angel of death, anghel na mamumuksa, iniutos ni Yahweh sa mga Hudyo sa pamamagitan ni Moises na ang bawat pamilyang Hudyo ay magpapatay ng kordero para sa Pasko. Ang dugo nito ay ipapahid sa kanilang mga pintuan bilang tanda na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Doon sa 9 na salot, Diyos lang ang gumagawa. Nag-aantay lang ng panahong matapos yung mga tao. Pero dito, sa ika-10 salot na darating sa Ehipto, meron siyang inutos sa mga Hudyo na magpapatay sila ng korderong pampaskwa at ang dugo nito ipapahid sa kanilang mga pintuan. At so kailangan ng pagsunod. Sa gabing iyon, nilibot ni Yahweh ang buong Egypt at pinatay ang lahat ng panganay na lalaki, tao man o hayop. Lahat ng bahay na makita niyang may bahid ng dugo, sa mga hamba at sombrero ng kanilang pintuan, nilalampasan ng mamumuksa. Ganon inaangkin ng Diyos ang kanyang bayan. Sa gabi ng Pasko, ang mga Hudyo, mga Israelita, ay nakaranas ng pagliligtas ni Yahweh. At sa gabi rin iyon, ang mga Hudyo ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa Egypt. At ang ikatlo, sa gabi rin iyon, isinilang ang isang bagong bansa, ang malayang bansang Israel. Kaya napakahalaga. Kaya hindi mo mamaliitin ang araw ng Pasko para sa mga Hudyo. Sa Exodus 12:42, nang magdamag na yaon, sila ay iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aalaala, sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. So ang Pasko ay napakahalaga, napakadakilang araw, kaya kailangan ring gunitain. So maraming habilin ang Biblia tungkol sa araw ng Pasko. Ang araw ng Pasko ay kailangang ipagdiwang ng mga Hudyo magpakailanman bilang kapistahan ni Yahweh, the Feast of the Passover, a celebration as a festival to the Lord. Alay kay Lord yan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati na ng inyong mga anak. Ganun kahalaga yan, mga kapatid. Sa panahong Kristiyano na kinalalagyan natin, nakapokus tayong lahat ay kay Jesus. Katulad ng nabanggit ko kanina, unang beses na binanggit ni Jesus yung kanyang kaugnayan sa Pasko. Amen? Sa hapon ng Pampasko, bago maipagkanulo si Jesus, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang mga alagad. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila.
Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila ay nagpunta sa bundok ng mga ulibo. Ang Passover meal na ginugunita ng mga Hudyo taon-taon sa pamamagitan ng taunang paghahandog ng korderong Pampaskwa ay pinalitan ni Jesus. Ulitin ko, pinalitan ni Jesus ng The Last Supper. Kung tawagin nating mga Pilipino, ang huling hapunan na mga nakadisplay sa ating mga tahanan, lalo na sa kusina. Nakuha niyo po ba? Yan yung Passover na sineselebrate ng mga Hudyo na para sa atin, ipumokos na tayo kay Jesus Christ. Kasi si Jesus ang kaganapan ng Paskwa. Sa Isaiah 53, verse 7, ang unang bahagi, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi tumutol. Ito ang pahayag ni Propeta Isaiah. Kahit kamunti man, hindi tumutol. Katulad ay korderong hatid sa patayan. Si Propeta Isaiah ang nagpahayag niyan. Ang author ng Hebreyo, ang aklat ng Hebreyo, ay nagpahayag din na ang sabi, ngunit si Kristo ay minsan lamang inihandog dahil sa mga kasalanan. At yon ay sapat na. At yon ay sapat na. Kahit ulit-ulitin mo, at yon ay sapat na. Wala ka nang pwedeng idagdag doon. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Alam ko, naaalala ninyo ang sinabi ni St. John the Baptist, na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Lahat, hindi lamang tayong mga nauna, kundi naka-open yan para sa lahat. Si San Pedro ay nagpahayag rin na si Kristo ang kordero ng Diyos na walang batik at kapintasan. Si San Pablo may pahayag na sabi niya, alisin na ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo ay maging malinis. Sa gayon, kayo ay matutulad sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong Pampaskwa, si Hesus Kristo. Kaya't ipagdiriwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang kordero sa unang Paskwa ay naging daan sa pagkaligtas ng mga Hudyo. Okay yon. Naging kasangkapan upang ang mga Hudyo ay makalaya sa pagkalipin. At ang ikatlo, sa pamamagitan ng dugo ng kordero, naisilang ang isang bagong bayan, ang Israel. Sabi ng isang talata sa Hebreyo, ngunit higit ang magagawa ng dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, ang ating korderong Pampaskwa, ay daan ng kaligtasan, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Kaligtasan, katubusan, naka-offer sa lahat yan. Available, open sa lahat. Naka-offer at naka-open. Sa pamamagitan ni Kristo, hindi lamang kaligtasan at katubusan, kundi naisilang ang isang bagong bayan. Isang bayang ang Diyos mismo ang nagtatag, ang sambayanang Kristiyano. Kaya tayo nandito ngayon. Iisang bayan tayo, mga pamilya ng Diyos, mga kapatid. Kay Hudyo ka, kay Grego, pagka ikaw'y nanalig kay Kristo, ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Amen? Kaya, sabi ng Colossus 2:16 hanggang 17, kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating
At si Kristo ang kaganapan nito. Nakakatuwa naman yung mga katotohanan na yan, mga kapatid. Ako, nung malaman ko yan, mga yan, parang kakaibang kalayaan ang naramdaman ko. Nag-uumapaw sa puso mo na naintindihan mo ang katotohanan yan. Kaya kung kayo man ay maligaya, na nakakaunawa kayo sa salita ng Diyos, lalo na kaming nagtuturo. Grabe, kami ang unang nakikinabang dyan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ang lahat ng ito bilang pag-aalaala sa akin. Alalahanin nyo lagi si Jesucristo, ang mula sa angkan ni David, ang nabuhay na muli. Yan ang kabuuan ng mabuting balita na ipinangaral ng mga unang mga ngaral at ngayon ipinapahayag namin sa inyo. Tayo ang mga tunay na tuli. Hindi na tayo nangahawak sa panlabas na anyo ng kabanalan. Bagkos, ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at ang kagalakan, kasiyahan, kaligayahan natin ay walang iba kundi si Kristo. In Jesus' name, Amen. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mahihirap ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong yan. Pabayaan mo siya. Hayaan mong gawin niya ito bilang pag-alala sa paglilibing sa akin. Habang panako'y lagi niyong kasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo makakasama habang panahon. Maaaring umabot sa 300. Good morning, Comfy Family. Good morning, Jesus. Doon sa ating napanood na maikling pagsasalarawan, hayaan niyong basahin ko dito sa John 12, verses 1 to 8. Ganito nasasaad, mga kapatid. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served. But Lazarus was one of those who sat at the table with him. Then Mary took a pound of a very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with fragrance of the oil. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put in it. But Jesus said, "Let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor
you have with you always, but me you do not have always. The message of the Lord. Again, Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Manguna po kayo sa akin, mga salitang mamumutawi galing po sa inyo, kahalagahan ng Holy Week, at itong napanood naming panandalian, ang tunay na kahulugan na we should fully comprehend, understand, embrace, and treasure, and share to others the significance, the importance of what had happened 2,000 years ago, and now we are benefiting from that situation, or we benefit from what Christ has done on the cross. Again, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name again. Good morning, Comfy family. Good morning, Jesus. At itong ating paghahandog ng kahulugan ng Holy Week, si Lord ang ating binibigyan ng kataas-taasang parangal at papuri, at tayo naman ay tumanggap ng dakilang grasya sa pangyayaring iyon. Nung araw, nung maliit ako, pagka Holy Week ay natutuwa ako kasi walang pasok. Maglalaro, kaya lang pagdating ng Biyernes, walang maingay. At naririnig ko sa mga matatanda na huwag kakain ng mga karne. At nung medyo binata na ako, nagtatrabaho, natutuwa rin ako kapag Holy Week kasi walang pasok sa trabaho at mahaba ang bakasyon. Kanya nga lamang, ginugugol ko itong bakasyon na to sa hindi tamang pamumuhay at mga kasamang hindi naman namin nauunawaan na yan ay hindi kalooban ng Panginoon Diyos. Pero ngayon, makikita natin dito ang mga bagay na napakahalaga. Katulad ng tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi doon sa ating binasa, makikita natin na si Lazaro ay namatay at binuhay ng Panginoon Diyos. So pangako ito na minsan hindi natin napapansin na tayong mga believers of our Lord Jesus Christ, nasa unang Tesalonica 4:13, na bagamat mamatay, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko naman napapansin yung pangyayaring iyon na ang tawag nga doon sa word ay revivification. Kumbaga, new life, new vigor. Tayo yan, ako rin, nakaranas ng ganun. Simula nung natanggap natin si Lord bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, at nagkaroon tayo ng godly sorrow, namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo. It is a great blessing for us to have a new life in Christ. So, di ko rin nabibigyan ng pansin yun. Minsan, na kay Lord na tayo, meron na tayong bagong buhay. There are times na yung mundo, ang appeal ay napakalakas. Hindi dapat. Yun yung kahalagahan nun. Makita naman natin dito si Judas na, ang sabi nga sa salita ng Diyos, ay magnanakaw. Siya ang ingat yaman. So, kung sakaling, naalala ko tuloy yung kay Zaccheo, nung pinuntahan din siya ni Lord sa tahanan, at nung salvation has entered into your home. Si Jesus Christ, nandun din sa tahanan ni Martha, Mary, and Lazaro. Si Lazaro nga ay nakakiling kay Jesus Christ kasi yung kanyang gratitude, marubdob na pasasalamat sa Panginoon Diyos. At makikita natin si Mary na naglilingkod, at si Martha, si Mary, kung maalala nyo, may pangyayari sa Bible, listening at the feet of our Lord Jesus Christ. That too, we must also do. So tingnan natin ngayon, hindi yung kay Judas, ayokong bigyan ng malaking pansin ito. Pero sabi nga, siya'y magnanakaw.
So, dun sa pangyayari kay Sakeo, ang sabi niya, kung meron daw siyang nadaya, nalamangan, o may nakuhang hindi tama, ay ibabalik niya. And that is restitution and reparation. Yun ang mga naituturo dito na huwag tayong maging mang-uumit o magnanakaw. Hindi tama yan. Yan ay labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yung ginawa ni Mary ay it is an extravagant that exceeds in extravagance. Kumbaga, yung ang maganda nga doon yung akto niya na pagbubuhos ng pabango at doon sa other gospel writers, makikita natin yung luha, yun ang naging panlinis sa paa, kultura nung unang panahon, pag merong pumasok sa bahay, dahil maalikabok sa kanila, sa lugar nila, talagang hinuhugasan ng tubig. Pero dito, ang pinanghugas ay yung kanyang luha. Ganun na lamang yung kanyang, ang sabi nga ng mga ngaral ay boiling devotion. So, kumbaga, marubdob o nag-iinit na pagmamahal. At makikita rin natin yung binata rin niya yun kasi nung kapanahunan na yon, ang mga kababaihan naman ay hindi ganun ang kanilang kalayaan sa mga kapanahunan na yon. At hindi ka basta-basta makikisalamuha sa mga kalalakihan. Pero binata niya yon at yung buhok kasi mahalaga sa mga kababaihan nung araw at tinetreasure nila ang mga pabango. At itong pabango na to ay hindi niya pinurchase, it was kept. Kumbaga, merong insight doon na dahil kasama nila si Lord at laging binabalita yung kanyang paglisan. At dito nakita natin na ang kadahilanan ng pagbuhos ng mabangong, nung mamahaling oil at yung pagpunas ng kanyang buhok ay sinyales na ito ang kanyang nararating na crucifixion sa cross at yung kanyang burial. Yun ang natala dito na ating nakita, napanood kanina at ang kahalagahan nga niyan ay yung the best, yung pinakamamahalin, tinetreasure, precious ay inihandog kay Lord sa kanyang paanan at ang kanyang ginawa pa, it is an act of humility. Tingnan natin yung ang si Judas kasi, siya yung para bagang bakit daw ibinuhos, napakamahal, kumbaga yan ay ganitong sweldo, ibigay na lang daw sa mga mahihirap. Pero ang sagot ng ating Panginoon Diyos ay, tingnan natin yung Jesus' response. Ang sabi niya, leave her alone. Naalala ko tuloy minsan sa mga gawain. Parang nung araw, ang naalala ko lang, sabi nung aming mga lola't lolo nung araw, nung ang mami ay naglilingkod sa Panginoon Diyos, parang yung mga kabuhayan ay na ibibigay sa gawain, parang yun ang nawiwika no, na wala ka na bang ginawa kung hindi sa gawain dyan. Pati yung ating mga kabuhayan ay naibibigay. So, kung ano man ang naging motivation ng aking mga lola't lolo noong araw na yon na ang mami ay naglilingkod at halos yung nakukuha na yung mga kabuhayan at ang sabi pa nga ay napapabayaan kami. So, hindi namin masyadong maiintindihan noon yun. Pero ganun na lamang ang marubdob na pag-ibig ng mga naglilingkod sa Kanya. Parang dito naman, katulad ng pagsaway, parang meron bang nagsasaway sa mga naglilingkod kay Lord? Meron din, para bagang minsan masasabi na wala ka na bang ginawa kung hindi pumunta dyan sa gawain? Ano ba minsan ang mapapala mo? Ba't hindi ka na lang magtrabaho? Kikita ka pa. So, may mga kadahilalan ng mga tao kapag merong mga taong lubusang naglilingkod at ang pagmamahal kay Lord ay ganun na lamang. Nasabi ko to parang kasi si Judas hindi naman yun ang talagang motibo niya na magbigay sa mahirap. Pero ang sagot ni Jesus Christ,
Iwanan mo siya, leave her alone. Kumbaga, the poor you will always have, but you will not always have me. Naalala ko tuloy doon sa, ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi naman ito dinidiminis ang seriousness ng poverty. At hindi rin ito yung, kumbaga, hindi rin ito yung winawala dito yung imperative of charity. Kumbaga, pag sinabing imperative ay the importance of charity, mahalaga yan mga kapatid kasi biblical naman yan eh. Actually, nabigyan pa nga ng diin ni Lord na ang mga mahihirap ay wag nating pababayaan. At kung merong nangangailangan, nandyan sa Deuteronomy chapter 15, verse 11. So pinatibayan pa ng ating Panginoong Hesukristo yung pangyayaring iyon na leave her alone. Kumbaga, the poor you will always have, but you will not always have me. Kasi gagampanan na niya yung napakadakilang layunin niya pagpunta dito sa lupa upang magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao. At kung maaalala niyo rin sa sulat ni San Juan sa John 12:32 na if you will lift me up, I will draw all men unto Him. The cross seems ugly, but in contrast, pag tinignan mo, sabi nga, again, mabalik lang ako mabilis kay Mary. And sabi sa ibang, according to the gospel writers, she has done the most beautiful thing. So yung ating pagbibigay ng honor sa gawain o sa ating Panginoon Diyos ay napaka-beautiful in the eyes of God. Sabi doon, what she has done is a beautiful thing. Leave her alone. At ito'y maaalala ng lahat ng sa darating na panahon, yung pang winika ni Jesus Christ. So hindi nito binabaliwala na tayo'y tumulong sa mga mahihirap, bagkus ito na yung pagganap ng ating Panginoon Diyos sa kanyang layunin na tayo magkaroon ng kaligtasan. Yan yung napakahalagang pagpapala dito sa ating Holy Week na minsan ako rin hindi ko napapansin. Kaya nga mga kapatid, makita natin dito yung pagkabuhay ni Lazaro, tayo rin magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag nating tularan si Judas na, of course, na nagnakaw o magnanakaw. At kung meron man tayong mga naalala, balikan natin yung pangyayari kay Lazaro, ay kay Zaccheo ng pagpunta ni Jesus Christ. Nagkaroon siya ng reparation and restitution. At salvation has entered into your house. At yung ginawa ni Mary ay sobra sa humility, sa pagbibigay. Yung anointing nga, ibig sabihin yan, to bless, to honor, to sanctify, to consecrate. Yan ang ibig sabihin ng pag-anoint. So tayo man, bilang mga kay Lord, the anointing of course also, ngayon speaks about the Holy Spirit na ating tinatamasa, that empowers us to live a holy life and gives us the exposition of the Word of God, the truths of the Word of God, kasi yung banal na Espiritu Santo will be with us till the end of the age. Kasi pagkamatay ni Jesus Christ, ang sabi niya sa John 14, babalik na ako doon sa aking Ama, pero hindi ko kayo iwanang ulila. Ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo para manatili sa inyo. Kaya ito yung napakahalagang pagpapala ng Holy Week na minsan hindi natin napapansin. Kaya glory to God at nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-contemplate, mag-commemorate, to reflect on this Holy Week. In Jesus' name we pray. Ang pagtataksil ni Judas. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano naman po ang maibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Noon day binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus.
Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa araw na ito, salamat sa Panginoon sa pag-aaral na binigay sa atin. So ito po ay tungkol po sa pagkakanulo ni Judas Iscariote sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang inyong naiisip? Meron ho ba kayong mga nagiging katanungan kung naalala natin ang pagkakanulo ni Judas Iscariote sa ating Panginoon Jesucristo? Katulad ko po ba kayo na noong araw maraming tanong sa isipan? Kasi po, makikita natin dito, no, mga kapatid, ang siguro isang tanong na maaaring maisip natin, how can someone so close to Jesus suddenly turn away from Him and betray Him? Parang napakahirap pa maunawaan. O kaya ay bakit siya pa ang pinili na maging alagad at pagkatapos ay pagtataksila ng ating Panginoon? At maaari din natin tanungin, mahal nga ba talaga ni Judas Iscariote ang ating Panginoong Jesucristo? So dito po, it is difficult to understand why Judas betrayed Jesus. Na since mayroon siyang access doon sa tinatawag na disciples treasury. Kasi siya po yung sinasabing nag-iingat ng kanilang mga pananalapi. So may iba't ibang pananaw at teorya na sinasabi, pero whatever the reasons, yung motive ni Judas, it remains in mystery. Kumbaga, talagang si Judas na lang po ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Pero ayon po sa ating mga pag-aaral, isa po sa sinasabing pananaw o teorya, unang-una po ay Judas betrayed Jesus because he was greedy for money. Yun po yung isang sinasabi rito sa atin na kung kaya napagtaksilan ni Judas ang ating Panginoon Jesucristo ay dahil siya po ay greedy for money. At sabi nga po ng John chapter 12:6, na natutunan natin that Judas loved money and was a thief. Hindi lang pala greedy, hindi lang nagmamahal sa salapi o mapagmahal sa pera, kundi siya rin po ay sinasabing magnanakaw. So, dun sa verse 5, ang sabi po, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 dinaryo ang halaga niyon. Sa verse 6, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yun, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. So, it is clear that money played a role in Judas' betrayal of Jesus. Yun po yung isang pananaw na makikita natin dito. At pangalawa po, sinasabi na maaaring si Judas po ay nagkaroon ng pag-alinlangan pagkatapos na talakayin itong tinatawag na Jesus Bread of Life Discourse. Kasi ito yung claim ng ating Panginoon. So after na pagtalakay, makikita natin many followers left Jesus and the crowds abandoned Him. Ayon sa John 6:35, mga kapatid, ang sabi ron, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. At yun po ay nabanggit din sa verse 41. Ang sabi po ay, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kaya yung mga tao sa panahon na yun ay
medyo naguluhan. Kasi kilala nila ang ating Panginoon Jesucristo, kilala niya yung sinasabing foster parents. Sa verse 42, sabi po, sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayon masasabi, bumaba ako mula sa langit? So kaya, maaaring ito po ay isang dahilan ayon sa ating pag-aaral na nakaapekto kay Judas. Doon sa verse 66, mga kapatid, mula nooy, marami sa kanyang mga alagad o yung mga sinasabing tagasunod, ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, yung talagang lagi-lagi niyang kasama, mga kapatid. Ano ba ang katanungan na sinasabi kung sila din ba ay aalis o lalayuan totally ang ating Panginoong Jesucristo? So mga kapatid, ito po'y mga kapatid, yung pong sinasabi natin ay mga teorya, mga haka-haka na bakit humantong sa pagkakanulo ni Judas, tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong ng ating Panginoon ay, ibig din ba ninyong umalis? Yan ang tanong niya sa kanyang mga alagad. Pero ang sabi nga ni Peter, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo na ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Dito, ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila nooy, dyablo ang isa sa inyo. Sa verse 71, ang sabi po, ang tinutukoy niya si Judas, na anak ni Simon Iscariote. Sapagkat si Judas, isa sa 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. Kaya po, hindi nakapagtataka na nung panahon po na yon, after nung pagtalakay ng Jesus, the Bread of Life discourse, sa verse 66, ang sabi po natin, after Jesus said these things, many of his followers left and stopped following him. So yun po ang pangalawang bagay na makikita nating teorya. Tinitingnan lang po natin yung mga pananaw o dahilan bakit tumantong sa pagkakanulo o yung ginawang pagkakanulo ni Judas. So maging sa panahon din naman po natin ngayon, sabi nga maraming tao maalis, yung iba naman po ay totoong nananatili at naniniwala katulad din ni Judas, nanatili but ginagamit lamang ang ating Panginoon for a personal agenda. Yun po ang nakita natin dito at maging sa panahon din naman po natin ngayon, some people today pretend to follow him. So naandyan po yung, siyempre, nakakapunta ng umaten ng church para sa tinatawag na kumbaga masabi lang na siya po ay nakadadalo ng mga pagtitipon. Kung iba naman ay para lang for the approval of family and friends. At yung iba naman ay may mga personal na agenda katulad ng mga businesses contacts or ano pa mang bagay. So nangyayari din po yan sa panahon natin ngayon. Yung pangatlong teorya o pananaw ng iba po ay yung Judas' betrayal of Jesus was part of God's sovereign plan. So ito po ay sinasabing kasama sa plano ng ating Panginoong Diyos. At may mga talata naman na sinasabi po dyan, katulad ng Zechariah 11, verse 12 hanggang 13, Psalm 41:9, Matthew 20:18, Matthew 26, 20-25, maging yung Acts chapter 1, verse 16 and verse 20. Ito po yung mga talatang nagsasabi na ang isa po sa dahilan
ng pagkakanulo ni Judas sa ating Panginoon ay kasama po kasi yan sa plano ng ating Panginoong Diyos. Nais ko lang din pong bigyan ng pansin yung Acts 1:16. Basahin ko na po sa atin. Ang sabi po, mga kapatid, kailangan matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. At sa verse 20, ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at wag nang tirahan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. So, God's plan and purposes are worked out even through the worst possible events. Alam ng Diyos kung ano po ang nararapat at ano po yung sabi nga plano, mga layunin ay dapat po na mangyari. Sa John 17:12, mga kapatid, ang sabi po ay ganito po, no, habang kasama nila ako, niingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan ibinigay mo sa akin. Inaalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So kaya po, itong pangatlong pananaw o teorya ay sinasabing part po ito ng plano ng ating Panginoong Diyos. So actually si Judas po ay tinatawag din talagang doomed to destruction. But although, sabi nga po, no, Judas started well. Maganda po ang kanyang naging panimula ayon sa pagkakatawag sa kanya. But he made the greatest mistake in history in betraying Jesus. So ayon po sa record, sabihin, kung babalikan lang po natin, makikita natin that Judas followed Jesus for 3 years. He watched Jesus perform miracles. He heard Jesus teaching. He was one of the 12 called to make disciples of all nation. At ano pa po ang sinasabi? He was in charge of the church money. At yan po ay hindi naman minor task. Pagka sinabing in charge of church money, such roles are reserved for people of trust. Mga kumbaga may tiwala doon sa tao, no? And also he was one who responded to the call, not only a disciple but an apostle of Christ. So pag sinabi nating apostle, ito ay special messenger of Jesus. A person to whom Jesus delegated authority for a certain task. Yung po si Judas. So malinaw po that he was a gospel preacher. Ayon sa Luke 6:12-16, he was given the gift of healing. Sa Mark 6 verse 7, and he exercises authority over demons. Sa Matthew 10:1-5. Yun po yung mga kumbaga accomplishments ayon sa pagkakatawag kay Judas. So he started well. Pero yun nga, yung nagiging katanungan, bakit siya humantong doon sa pagkakanulo sa ating Panginoon Kristo. Pero siyempre po ay nangyari na nga po yun at ang atin pong nais bigyan ng pansin ay ano po ngayon ang aral sa buhay niya na pwede po nating matutunan at the same time ay pwede nating maiwasan habang tayo po ay siyempre naglilingkod sa ating Panginoon. So unang-una makikita natin dito na yung love of money should not be first in one's life. Hindi po dapat manguna yung pagmamahal natin sa salapi, sa buhay ng isang tao. Si Judas makikita natin yung kanyang pag-ibig sa salapi ay talagang sagad, sumobra na kaya niyang ipagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo
for 30 pieces of silver. So ang pag-ibig sa pera ay talaga naman pong nakakabulag. Nakakabulag po. Love of money is blinding talaga. So yung sagot po na kung mahal ba talaga ni Judas ang ating Panginoon, possibly ay totoo po, no? Mahal niya. Subalit hindi nga lang katulad ng pagmamahal niya doon sa pera at saka yung sinasabing earthly wealth. Ibig sabihin mas higit ang naging pagmamahal ni Judas sa salapi at sa mga kayamanan dito sa mundo kaysa yung pagmamahal niya sa ating Panginoon. So yung kanyang fall and sin dito, he had love of money issue. Ito yung inner battle in his life, mga kapatid, yung pag-ibig sa salapi. At ang sabi nga po ng 1 Timothy 6 verse 10, the love of money is root of all kinds of evil. 1 Timothy 6 verse 10. At maliwanag po ang sinasabi naman ng Matthew 6:24, no one can serve two masters. He either hates one and loves the other. So maliwanag po yung mga kapatid na hindi pwedeng ang alipin po ay makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ang isa naman ay kanyang iibigin. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ang isa naman po ay hahamakin. So gayon din naman, hindi pwedeng magsabay ng paglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. So kaya ang pinapakita po natin dito yung aral tungkol sa buhay ni Judas ay wag mangunay yung pagmamahal sa salapi sa buhay natin. So Judas marked the mistake of putting more importance in money, no? Na sabi nga does not offer lasting happiness yung pera sapagkat yan naman po ay talagang nawawala at yan po ay iiwanan natin dito sa mundo. So material wealth and money is good but only if we use them to achieve the greater purpose that God has given us. Sa Mark 8:36, mga kapatid, ang sabi po, ano nga ba ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. So una po yun, mga kapatid, na aral na sinasabi rito. At pangalawa, you never know how big the results of a lie could get. Yan. Sa ano pong ibig sabihin natin dito? Dahil sa pagsasabi ng kasinungalingan, madami po ang napahamak. The exact motivation behind Judas' betrayal is unclear. What is clear na makikita natin dito is that Judas allowed his desires to place him in a position where Satan could manipulate him. So alam naman nating lahat, mga kapatid, ang pangyayari na humantong si Judas doon sa pagkakanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung pangalawang bagay na sabi nga hindi natin kumbaga malalaman agad kung ano yung posibleng resulta ng maaaring pagtataksil, pagkakanulo at pagsisinungaling. Kay Judas, maaaring ito po ay kumbaga hindi pa naman huli, no, mga kapatid. He could still reform himself, ask God for forgiveness at magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. However, hindi ito nangyari. Instead, he hung himself and died a tragic death. Makikita natin na siya naman po ay nagkaroon ng he felt remorse but not yung sinasabing genuine repentance. Kaya nga sabi po ng Acts 20:21, ipangangaral ko maging sa mga Hudyo at Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoon Kristo. So anuman po gaano man ang ating kasalanan na nakumit, sabi nga po, you still have the chance to ask God for forgiveness. Kung ito po ay
genuinely tayo po ay nagre-repent ng ating kasalanan at ito ay sinasamahan natin ng willingness to change. Then makikita natin that God will forgive us. So instead of running away from God, we need to run away toward Him. At pwede tayong magsabi ng sorry dahil sabi nga po rito ay God is merciful and more than willing to forgive even the worst of our sins. So ang kailangan lang po talaga ay yung makita po yung totoong pagsisisi, yung hindi na pagbalik doon sa dating pamumuhay, kundi tayo po ay sabi nga bagong nilalang na eh. So doon po tayo dapat lumagay. So panghuli mga kapatid na sinasabi natin dito, na aral na makikita natin, don't give Satan a foothold. So wag natin bigyan ng kumbaga kasi pag sinabing foothold, yung kaaway may hawak sa atin no. So we give the devil a chance when we constantly stay away from God. Pagka tayo po ay lumalayo, may chance ang kaaway, no? Lumalayo tayo sa ating Panginoon, merong chance ang kaaway na tayo ay kanyang hawakan. At dalawa lang naman po ang option sa makikita natin dito. Whether you stay with God or stay with the devil. At dito po, si Judas, makikita natin, he stayed with the devil through his evil intent. So Satan entered to him. Sabi ng John 13 verse 2, naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas ang pagkakanulo kay Jesus. So ano po ang bagay na dapat nating gawin? Kasi sa isipan, umaatake talaga ang kaaway. Pero kung ito po ay naipasakop natin sa ating Panginoon, si Lord ang tutulong sa atin. Ang sabi po ng Pilipos 4:8, huwag natin entertain yung mga evil thoughts at fill our minds with pure thoughts. Sa Tagalog po, ang sabi ay, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun po yung nais ng Panginoon na dapat po ay gawin natin parang di natin mabigyan ng pagkakataon ang kaaway sa ating buhay. Kasi sa kabuuan po, makikita natin, yung si Judas, yung kanyang betrayal was driven doon sa kanyang selfish motives at yung lack of faith sa ating Panginoon, sa kanyang mission and teaching. So alam natin pagka yung isipan natin ay nakontrol ng bad spirit, ng kung anumang mga bagay na hindi sa ating Panginoon, malamang na tayo po ay hindi makasunod sa kalooban ng Panginoon. Manapay tayo po ay maging kumbaga humantong doon sa pagkakanulo at pagtataksil sa ating Panginoong Jesucristo. So, again, purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito at muli, salamat sa ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. I pray na tayo ay muling napahayagan ng ating mga nasaksihan sa umagang ito. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day and their anniversaries. March 27, 2024. Of course, happy birthday, Brother Jing Umilin. Happy birthday po. Sister Jamie Janine Toralba. Sister Princess Bacani. Sister Lilia Mercado. Sister Malu Garcia. Brother Zinon Alaba Jr., and of course, Brother Christian Jugilon. And of course, happy anniversary sa akin. Brother Arnold, anniversary po pala namin ngayon. Thank you, Lord. And
Brother Melvin and Sister Marisa Roraldo. Ano ha? Happy birthday and happy anniversary to all of us. Ano ha? Let us enjoy our day. Hallelujah. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Happy birthday, happy anniversary, and enjoy your day. Yan. Patuloy tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos for giving us this special day. Special because ang ating ginawa ngayon ay paggunita sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung nandito po siya sa lupa. Amen. Thank you, Lord. And tayo po ay muling manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama sa langit, taos puso po kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong dakilang katapatan sa amin na patuloy niyo kaming ginagabayan, pinapatnubayan sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng mga pagsasadulang ito na magpapaalala sa amin ng iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Ama, sa mga kapatid kong ginamit mo sa palabas na ito, Panginoon. Thank you, Father God, for the wisdom, for the talent, sa lahat, sa technology, sa lahat ng ginamit mo upang magkaroon ng katagumpayan ang proyektong ito. Thank you, Father God. And again, may your name be glorified sa lahat ng ginagawa namin at maging pleasing sa iyo, Ama, just as you have called us, that you created us to bring you glory, to please you. Thank you, Father God. Again, we give you the highest praise, highest glory, and honor. At sa umaga pong ito, tatapusin po namin ito sa muling pagpapakita sa inyo ng kabuuan, ng kaganapan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Ang balak laban kay Jesus. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Bakit hindi natin lihim na ipadakip at ipapatay si Jesus? Wag sa panahon ng kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango.
Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mahihirap ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong yan. Pabayaan mo siya. Hayaan mong gawin niya ito bilang pag-alala sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, lagi niyong kasama ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi niyo makakasama habang panahon. Ang pagtataksil ni Judas. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano naman po ang maibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Noon day binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Bakit hindi natin lihim na ipapatay at padakip si Jesus ulit? Parang una ata yung padakip. Padakip muna. Ipadakip po. Okay. Take two. Bakit hindi natin lihim na ipadakip at ipapatay si Jesus? Bakit hindi natin lihim na ipadakip at ipapatay si Jesus? Wag sa kapistahan. Baka magkagulo ang mga tao. Bakit hindi natin lihim na ipadakip at ipapatay si Jesus? Bakit hindi natin lihim na ipadakip at ipapatay si Jesus? Wag. Oo nga. Wag ka na magsalita. Patay nga. Palitan ng pabango, asido ibuhos. Nakalagay. Gusto mo mag-labs? Gusto mo mag-labs? Ay, maglalakang brush. Gloves lang katapat niya, mag-gloves ka. Sige. Nilalaban kasi ni Kuya Ariel yung panya. Nahiya ba kita kasi? Pagpalit na lang siya ng iba niya, Hindi kaya mas magandang ipatong niya dito. Pag panya, ipatong sa yan, ganyan. Nagdi na palinis. Mama Chen! Si Mama Chen pala kailangan yan eh. Hindi si Maria. After yan, ikulot mo ako, ha? Pabayaan mo siya. Hayaan niyong ilaan niya. Hayaan niyong ilaan niya ito para sa paghanda sa aking bibig.